ito nga po pala yung simple celebration ng wedding anniversary namin ni Hapon. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap nung April 19, 2025. Wedding anniversary nga po namin ni Hapon mga auntie. Pagkatapos nga po pala namin mag-grocery, ay buhay na po kami kaagad ng bahay. Tapos eto, pagka-uwi namin, ay gagawa na po ako ng cake. Ang gagawin ko nga po pala dito sa cream ay gagawin kong icing. Bale, request nga po pala to ng anak ko mga auntie. Gusto niya po ng chocolate cake. Lalagay nga rin po pala ako dito ng cocoa powder para kahit papano ay mag-iba po yung kulay ng icing natin. Kanina nga po pala nung nag-grocery kami, bumili na po ako sa supermarket ng sponge cake. Para mas mabilis ay hindi na po ako magluluto sa oven. Nagbalat nga rin po pala ako dito ng isang kiwi tapos ilalagay natin doon sa gitna. Alam nyo, kapag mayroong okasyon dito sa amin ay nag-e-effort po talaga ako magluto. Kahit na simple lang ay naghahanda po talaga ako. Alas 6 nga po pala ng gabi nung nag-asikaso na ako. Si Hapon naman po ay late po siyang makakauwi. Habang gumagawa nga po pala ako dito ng cake, yung mga binan kong Hapon po ay nagtataka. Sabi nila, sino yung my birthday? Bakit daw ako gumagawa ng cake? Tapos ang sumagot po sa mga binan ko ay si Kenshin. Sabi nga po ng anak ko ay wedding anniversary ni mama at papa. So ito na nga po pagkatapos ko maglagay ng icing. Maglalagay naman ako ng chocolate dito sa ibabaw at sa gilid. Doon nga po pala sa chocolate ay naglagay ako ng gatas saka ko po tinunaw. Hindi ko po alam kung anong kakalabasan nitong gawa ko mga auntie, basta ito na yun. Ito na nga po yung last na gagawin natin mga auntie. Maglalagay na po tayo ng design dito sa ibabaw. Para mas bongga ay naglagay po ako dito ng Oreo tsaka ng cherry. Sa wakas pagkatapos po ng siyam-siyam ay tapos na akong gumawa ng cake. Kitaan nyo mat ni Auntie Kaslago Deluxe sa ate aramid ko. Sensya na po kayo mga auntie dahil hindi po talaga ako marunong mag-bake. Kaya kung mapapansin nyo po ay tabingi pa yung cake ko. At least nag-effort si auntie. Pagkatapos ko po mag-bake ng cake, ay nilagay ko muna dun sa ref. Tapos, ito naman po yung sunod kong gagawin. Bali, magluluto po tayo dito ng Alfredo pasta. Lagi ko nga po itong niluluto dahil favorite po namin to ng asawa ko. Sobrang bilis at napakadali lang po nitong lutuin. Po natin kailangan ng napakadaming ricado. Isa lang po yung nilalagay ko mushroom at saka parsley. Pagkatapos ko mag-isa, ay naglagay nga rin po pala ako dito ng dalawang cream. Naglagay nga rin po pala ako dito ng gatas para mas dumami po yung sauce natin. Pampalasa naman, ay maglalagay lang po ako dito ng asin at saka ng MSG. Dahil malapit na pong maluto yung sauce natin, kaya heto magpapakulo na po ako ng pasta. Para mas lalong sumarap po yung sauce natin, ay maglalagay nga rin po pala ako dito ng cheese. Nag-imasan auntie. At habang nagluluto po ako dito ng pasta, ay magkukwento ako sa inyo kung paano ko po nakilala si Hapon. Bale, nakwento ko na po ito sa dating mini vlog namin, pero i-share ko pa rin po sa inyo. Kilala ko po yung asawa ko noong 2017. Trabaho po kasi ako nandito sa Japan bilang isang talento o entertainer. Dati ayaw ko talaga sa kanyang mga auntie kasi nga po yung style niya ay bad boy. Natapos po yung trabaho ko dito sa Japan, ay umuwi na po ako noon ng Pinas. 2018 naman po nung nasa Pinas na ako, ay araw-araw pong tumatawag si Hapon. Ala, na in love na uncle yung kanyang auntie. Hindi talaga ako interesado nun kay Hapon kasi nga po yung focus ko ay sa trabaho lang. Kapatid po kasi akong pinapaaral. Tapos gusto ko po mabigyan ng magandang buhay yung nanay ko. Kaso nga lang po si Hapon ay napakakulit po mga auntie. 2019, pagbalik ko po dito sa Japan ay doon na po siya nagyayang magpakasal. Alam nyo, stress na stress ako noon dahil napakakulit po ng asawa ko. Sabi ko sa kanya hindi mo na ako mag-aasawa dahil meron pa po akong pinapaaral. Kaso sobrang kulit talaga ni Hapon. Akala ko hindi po seryoso sa akin yung asawa ko noon. Ramdaman ko na seryoso siya. Mahal din po ako magpakasal sa kanya. Tapos po yung kontrata ko dito sa Japan, umuwi po ako noon ng Pinas. Tapos mga 2 weeks naman po ay sumunod sa akin si Hapon. 2019, first time po umuwi noon ni Hapon sa Pinas. Bibitinin ko muna kayo mga auntie. Papakita ko muna sa inyo yung simpleng handa namin ni Hapon. Habang nag-aasikaso nga po pala ako kanina, si Hapon naman po at si Kenshin ay naliligo. Pagkatapos ko bihisan tong anak ko, sindihan ko nga po tong cake dahil gusto pong mag-blow ni Kenshin mga auntie. Birthday na ka no. 最初パパママおめでとう。そうだよ。パパママおめでとうっつってね。出ちゃってる。Kinasal po kami ni Hapon 2019, April 19. 6 na taon na nga po pala kami nagsasama ng asawa ko. Medyo matagal-tagal na pala mga auntie. Ay, obeto. Ay, 25 years old nga po pala ako noon nung kinasal kami ng asawa ko. Tapos si Hapon naman po ay 48. Hindi man po perfect yung pagsasama namin ni Hapon. Pero masasabi ko lang po na napakaswerte ko dahil siya yung naging asawa ko. Kung hindi ko siya naging asawa, ay baka wala po akong Kenshin ngayon. Na tumagal po yung pagsasama namin kahit mga 100 years pa. Wakas na iraos din po namin tong simpleng celebration ng wedding anniversary namin ni Hapon. Pagkatapos namin kumain, ay nagligpit muna ako. Ito namang asawa ko ay napakasarap po ng yakap niya sa akin. Yakap lang po sa akin
ng asawa at anak ko ay tanggal na po kaagad yung pagod ko. At habang nagyayakapan po kami dito ng asawa ko, si Kenshi naman po ay nagsiselo. Sana nga lang kami maglambingan ni hapon, si Kenshi naman istorbo. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Papa, Mama, Beto. Salamat sa bipo. Sana! Di ba? Sunu!